isa. Alam ko po, sino po yung nagipagsaya kagabi? Doon po sa ating Tiktikan Tirakan. May Tiktikan Tirakan kayo po. sobra po yung traffic. Anyway, may test po kaya tamang marami yung pong excuse me po. Maaga pong na-test, na-apply na po yung ating pinag-aralan last Sunday about patience. Patience and kindness. Kanina nga po, it took us 1 hour. It took me 1 hour para po makarating doon sa Doña Adela. Normally, 10 minutes lang po yun para makarating ang Doña Adela. Anyway, kayo po ang nakakapag-apply na ngayon dito po sa ating mga pinag-aaralan na. So, ito po yung ating distinction. Pag pinag-usapan po natin yung distinction, alam po natin yung pagkakaiba po ng mga mananampalataya. These believers kind of love, unique characteristic of a believer. So, pinag-aaralan po natin, love, joy, peace, and di ba yung last Sunday, patience and kindness. Parang parang may tanundo ko po. Parang nakakanto ka na po. Bago po na tayo magpatuloy, ganito ang gawin natin. Alam po natin na talagang tayo po tayo. Awitin po natin yung araw na ito ay gawa ng Diyos. Alam niyo, bali apitang this is the day. This is the day. This is the day that the Lord... Tama po. On my count. Okay, sige po. 1, 2, 3. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, for this is, we will. This is the day that the Lord has made. Okay, upo po kayo. Ipaya kong mugya. This is the day. Exercise po tayo ng konti. Bata pong, this is the day. Yan po. This is the day. This is the day that the Lord has made. That the Lord has made. We will rejoice. Paya po na. Tapos sabay-sabay po. For this is the day that the... Okay. 1, 2, 3. Una po dito. This is the day. Pamo! Dapat po tarad kayo. This is the day. Sagli. Praise the Lord. So, bibilang po tayo. 1, 2, 3. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad all together. For this is the day has made. We will rejoice, glad in it. This is the day that the Lord has. Yes, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day na talagang we will bless the Lord, O our soul. Bless the day. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. We will bless the holy name of God. One more hand of praise sa ating pong Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Yan. Woo! Gising na rin nga anak, tayo po makakaupo na. Mukha rin ako. Tuloy po natin. Ito po yung kakaiba. Talaga po yung mga mananampalataya. Ano bang pinagkagawa ng mga Kristiyano ngayon? Yung pong ating distinction, para pong yung tao ng mundo, yung pagiging masayahin, yung pagiging payapa sa lahat ng mga problema dumarating, nakikita po yung kapayapaan sa atin, yung ating pinag-aaralang characteristic, bunga po ng Espiritu, makikita po yan na parang ang tingin nila sa atin, abnormal. Abnormal kasi po, ang normal sa tao, pag may problema, malungkot. Ang normal sa tao, pag may problema, yung mga iba, nagpapakamatay. Pero tayo po, yung pong ating pinag-aaralang bunga ng Espiritu, yung pong kapangyarihan ng Espiritu Santo ay siya pong magbibigay sa atin ng pag-ibig, ng kagalakan, ng kapayapaan, ng pagtsatsaga
at ng kabutihan, kindness, because tayo po ay kakaiba sa mundong ito. Amen. Praise the Lord. So, tuloy po natin. Nasa third Sunday na po tayo. So, alam siguro po, kung na-memorize nyo na yung Galatians 5, 22-23, alam nyo na po yung ating pag-usapan. Ngayong hapong ito, di ba? So, sundan po natin. But the fruit of the Spirit is a love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things, there is no law. Salamat po, dakilang Diyos, sa hapong ito. Sa isang maikling pagbubulay, pag-aaral ng iyong mga salita, aming patuloy na dalangin ang pagkilos ng iyong Santo Espiritu. Ang iyong presensya ay patuloy na punuin ang buong sanktuaryo ito. Punuin ang iyong presensya ng iyong kapangyarihan bawat kaluluwang nandito, O Diyos, na aming pong pag-aaral, pagkikinggan ang iyong mga salita. Kasama po ng aming mga naka-online na ikaw po ang siyang magbibigay kapangyarihan sa mga aral, mga salitang aming pag-aaralan ngayong hapong ito, dakilang Diyos, upang ito aming magamit sa araw na ito, sa mga sasunod pa mga araw, na kami maging buhay na patotoo sa aming mga pamilya, kaibigan, mga kakilala, sa mga tao, Diyos, na makakakita sa amin. Magliliwanag po ang bunga ng Espiritu sa aming mga buhay. Love, joy, peace, kindness, patience, kasama po ng goodness and faithfulness na aming pong pag-aaralan ngayong hapong ito. Dakilang Diyos, sa ilawan po ang lahat ng papuri, ang lahat ng parangal na aming pong ibibigay sa iyo, sa iyong matamis at makapangyarihang pangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, palakpakan ng Panginoon. So, goodness and faithfulness. Minsan po, marinig natin yung salitang goodness, di ba? Yung mga iba po ginagamit ng my goodness. Di ba? Kasi siguro po, my goodness. Pag hindi naman po masama yung my goodness, is not bad. Kasi po yung my goodness, madalas ginagamit po yung mga mga surprise, mga amazement. Oh my goodness, anong ginawa mo? Napakaganda ng iyong ginawa. Para pong my goodness. Saan mo na nakuha ang ideyang yan? Something like that. So, my goodness. Pero dito po, sa ating pag-aaralan, iba po ang kahulugan ng goodness na ating pong pag-aaralan ngayong hapong ito. Dahil kasama po ng goodness ang faithfulness. Hindi po pwedeng maghiwalay ang faithfulness at saka goodness. Pag meron ka pong faithfulness, meron kang goodness. Pag meron kang goodness, meron kang faithfulness. Kasi po itong faithfulness, kung babalik rin po natin, full of faith. Pag faithful ka, punong-puno ka ng pananampalataya. Gaya po yan sa American English, kay Collins. So pag punong-puno ka po ng pananampalataya, faith leads to faithfulness. Faith leads to faithfulness. If you are full of faith, you will be faithful. Ang pinag-aaral, if you are full of faith, you will be faithful. So, kailangan po natin ng pananampalataya. You must have faith. You must have faith. Kailangan po natin ang pananampalataya para maging faithful po tayo. Ano bang pagkakaiba nito? Maybe, meron pong mga tao, or maybe tayo rin, gumagawa ng mga mabubuting bagay para sa Diyos. Gaya po ng pananalangin, pagbabasa ng kanyang salita, pero kung wala po itong pananampalataya, parang ginagawa lang na itong routine. Parang mechanical na lang po ang ginagawa nating pananalangin ng pagsamba kung wala po itong pananampalataya. Mananalangin, it is good. Good po yung manalangin, magsamba. Pero kung tayo po'y nananalangin, dahil makakarinig kayong Diyos, nakakaya naman sa Diyos, kailangan mo munang manalangin. Yung parang ginagawa mo na lang out of regulation, nakakaya naman kung hindi ako pupunta ng church. Yung parang you are doing it for somebody else, o kaya naman, gagawa tayo ng kabutihan para lang sumikat tayo. Para lang mapansin tayo. Iyan po, sa darating na Lunes, susunod na Lunes, marami po ang gagawa ng kabutihan. Ganito. Para po sila maiboto. Wala po yung pananampalataya doon. Wala po yung pananampalataya.
Nakakasunod po. Nasusunod po yung ating pinag-usapan. Kaya nga po, yung goodness, yung faithfulness, pag full of faith ka, hindi magbunga yan ng gawang kabutihan. Pag full of faith ka, magbubunga po yan ng goodness sa ating mga buhay, sa ating pananampalataya, gamit po ang magbibigay po niya ng kapangyarihan, ang Santo Espiritu. Ito po yung ating pagkakaiba. We are distinct. Iba po tayo dahil ang magbibigay po sa atin ng kapangyarihan, ng ating distinction, walang iba, ang kapangyarihan po ng banal na Espiritu. Kaya nga po, yung goodness and faithfulness, saan po tayo magiging good and faithful? Saan po tayo kailangan maging good and faithful? Yung ating pong aral at pinag-aaralan, sa ating pong mga pananalita. Faith, good and faithful with our words. So, alam po natin, pag meron po tayong pinag-usapang faithful sa ating mga salita, ilan na ba sa atin ang nangako at napako yung mga pangako? Meron ilan na ba yung nangako sa atin naman na marami tayong narinig na pangako pero napako? Sabi nga po ni Daddy Bishop one time sa aming pong pag-uusap, noon daw po talagang yung mga kapatiran, pastor, talagang pinag-pray po sila ng pastor, pag ako po ay nakapag-abroad na, bibilahan ko po ng minibus yung ating church, sabi niya. Hanggang ngayon po, kahit isang tornilyo, wala pang. Natupad na po yung, ito po yung ating sinasabi. Pag faithful ka, magiging, pag good and faithful ka sa iyong salita, yung binitawan mong salita, pa rin po yung binitawang salita. Pag gumawa daw po tayo ng pangako, kailangan, ayon po sa salita ng Diyos, gawin natin yung ating ipinangako. Otherwise, kung hindi natin magagawa, wag tayong mangangako kung hindi natin magagawa yung ating pinangako. When you make a promise to God, ang sabi po ng salita ng Diyos, don't delay in following through. When you make a promise to God, don't delay in following through. Kasi po, God takes no pleasure in fools. God takes no pleasure in fools. Keep all the promises you make to Him. Yung pong lahat ng ating pinangako, gawin po natin. Panginoon, pag ako'y binless mo ng ganito, tapos mangangako ka, kayo po nakakalam, marahil, meron na pong nangako ng ganito. Panginoon, pag ako'y nagkatrabaho, mangangako siya ng ganito. Panginoon. Pero dito po sa atin, don't let your mouth make you sin. Sabi po sa verse 6. Pag dahil daw po nangako at hindi natin tinutupad, nagkakasala daw po tayo. Don't let your mouth make you sin. Tapos, didepensa mo pa yung sarili mo. Ay, kasi nung nangako ako noon, talagang sobrang saya lang ako noon, kaya ako nangako. Sobrang talagang nagalak lang ako, kaya ako nangako. And don't defend yourself by telling the temple messenger that you promised made a mistake. Nagkamali ka lang sa iyong... Hindi po ganun yung sinasabi ng ating pinag-aaralan. That would make God angry. And He might, ito po yung masakit. Baka, pag tayo po nangako, tapos hindi natin tinupad, nagkakasala tayo, and that you would make my God angry. He might wipe out everything you have achieved. He might wipe out everything you have achieved. Kaya nga po, yung pagsasalita pa, huwag po tayong bibitaw na masalatang cheap talk. Talk is cheap like daydreams and other useless activities. Pag yung ating pong pag-type nangangako, pag sinabi nating yes, pag sinabi nating no. Tayo po ay makikipag-appointment sa ating pong mga kaibigan, mga kilala or what. O sige, basta alas 3 ng umaga, ganitong araw, magkikita tayo. Tapos hindi ka dumating, andun yung kaibigan mo. Nangako kang darating pero hindi ka dumating. Sinayang mo po, ninakaw mo ang oras ng iyong pinangakuan. So, kung hindi ka makakarating, noon mahirap Pero ngayon po, ginagawa na lang parang adwashing ko, dalawashing ko. Alam niyo po yung adwashing ko, yung where na you? Here na me, yan. Tapos, here na me, mandiluya pa. Tapos, where na you again, Sorry, hindi ako makakarating. Hintay yung... Kaya nga po, pag nangako daw po tayo, above all, my brothers and sisters, do not swear, not by heaven, or by the earth, or by anything else. All you need to say, ang sabi po ng James 5:12, all you need to say is a simple yes or no.
James 5:12, all you need to say is simple yes or no. Otherwise, you will be condemned. Otherwise, you will be condemned. Siguro po, hindi ko po alam kung yung ating mga kabataan noon, kasi usok-uso yung pag merong nanliligaw, tapos yung nanliligaw, mangangako siya, susungkitin ko ang mga bituin sa langit at gagawin kong kwintas. Gagawin daw kwintas ang mga bituin sa langit. Tatawirin ko ang lahat ng karagatan. Makuha ko lamang ang iyong kasagutan. Wala na pong ganyan ngayon, no? Masyado nang, sa atin po ngayon, puro text na lang yung ating mga panliligaw. Anyway, the point is, pag tayo po ay nangako, huwag daw nating ipangako na hindi natin kaya. Ganun lang po kasimple. Nakikita po. Pag sinabi mong yes, yes. Pag sinabi mong no, no. Pag sinabi mong hindi ka makakarating, huwag ka nang gawa, susubugin ko. Pag sinabi mong hindi ka talaga makakarating, sabihin mo hindi ka makakarating para hindi po nasasayang yung panahon ng iyong kausap. Promises. Sa tao po kasi, ganyan naman talaga eh. Ganyan naman talaga. Promises are made to be broken. Promises are made to be broken. If I may, diyan po yung darling ko. Ay, tulad na po siguro. Total. Noong po kasing nagliligawan kami, siya po ay nag-aaral, tapos nagtapos ng high school, nagliligawan na po, tapos mag-aaral siya ng college sa Maynila, sa Bible School. Tapos, sabi ng aking biyanan, magiging biyanan, hindi pa biyanan noon. Aking biyanan, sabi niya, pinangako ko po sa kanya, nangako sa kanya na magtatapos muna siya bago kami lumagay sa tahimik. 4 years po kasi yung, di ko alam kung 4 years, 3 years. Yung course noon, 4 years sa Bible School. Anyway, long story short, natapos naman siya ng 1 year. Tapos tinakas ko na po. Tinakas ko na po. Of course, galit na galit po yung aking biyanang lalaki. Tapos ang sabi niya sa asawa ng aming pastor, babae, Noel na, Jack. Noel ko po. Jack po lagi yun eh. Noel po ang Jack. Anyway, mahabang istorya. Basta, nga kuya nga, nasabi na nga na. Kasi po kahit mag-asawa na kami, talagang balak pa rin namin siyang magtapos talaga na ipag-aralin. Kaya lang, hindi pwede. May buntis na po. No, long story short, sabi po niya sa amin, nga kuya nga, no, talagang mag-graduate siya, babayo lang, mag-miyasawa yan. Tapos sabi po ng asawang pastor, Brother Felix po lagi niya, Brother Felix, emwari balo, promises are made to be broken. Sa mga tao po, sa atin pong mga tao, di ba talagang ganyan? Sa tao po sa ating sa mundo, promises are made to be broken. Kaya nga po, ang turo ng Diyos sa ating pinag-aaralan ngayon, pag tayo po ay nangako, huwag po tayong mapapako sa ating mga pangako. Ito po yun, pag yes, yes, pag no, no. Hindi ba ganito po ang sinasabi? Saan po tayo magiging faithful sa pangako sa ating mga pananalita? Faithful in doing good. Pag faithful ka po, yung pananalita ay magiging doing good, faithful, full of faith. So, sa ating pananalita, magbubunga po yan ng magandang pananalita. Ano ba ito? Di ba sabi nila, yung mga kabayo daw, di ba meron silang horse bit? Tapos yung kutsero, ayun. Ay! Wow! Ayun, yung pong bit nila, pag hinila mo sa kanan, basta, alam niyo na po, yun po yung kontrol nila para i-guide mo pa sila. Na ano po yan, na talagang nararendahan mo ang kabayo. Even yung mga lalaking mga ships, mga barko, they are being controlled by small rudder, ayan. Tapos, maliit na ano lang, nakakontrol, malaking ship po yan. Pero, ang sabi po ng salita ng Diyos, ng James, when we put bits on the mouths of the horses to make them obey us, we can turn the whole animal. Or take a ship as an example. Although they are so large and are driven by strong winds, they are steered by a very small rudder wherever the pilot wants to go. Kaya ito po, likewise, ito po yung ating sinasabing full of faith sa ating pong mga pananalita. Likewise, the tongue is a small part of the body, but it makes great boast. Consider what a great forest is set on fire by a small spark.
The tongue also is a fire, a world of evil among the parts of our body, of the body. It corrupts the whole body, sets the whole course of one's life on fire. So, and in itself, sets on fire of hell. Ano po ang ibig natin sabihin dito? Diba? Yung pong ating salita. Pag full of faith po tayo, yung pong lalabas sa ating mga bibig. Magaganda po. Good. Goodness po yung lalabas sa ating mga bibig. Hindi po yung mga marites na pagsasalita. Hindi po yung mga college na pagsasalita. Alam niyo ang aking ibig sabihin, di ba? Yung pong faith, full of faith. Kahit po sa mga mananampalataya, merong kapatid na pupunta sa iyo. Kapatid, pwede bang humingi ng advice? Kasi itong kapatid nito, ganito kasi ang ginawa niya sa akin. Ano kaya ang magandang gawin? Ito po ang sinasabi ko. Pag faithful ka, full of faith ka, yung lalabas sa iyong pananalita ay yung pong magandang pananalita. Sasabihin mo, sino yan? Yan ba? Alam ko na yan, talagang ganyan din ang ginawa sa... Alam mo ba si kapatid na ganyan, tara puntahan natin. At tapos, meron pa isa, tara punta nga tayo sa SM, magpiti-piti party na lang tayo. Nakikita niyo po, instead na makapagbigay ng magandang panilita, pag full of faith ka, faithful ka, full of faith, lalabas po sa iyong mga bibig, magagandang pananalita. Goodness po, hindi po magbibigay ng kakahinahan, hindi po magbibigay ng kasiraan, kundi magbibigay ng kagalakan, kahinahunan, comfort sa mga tao pong nakakausap natin. Amen. Nasusundan po. Amen. Yung pong nakakasunod, pumalakpak para sa Diyos. Hallelujah. Kaya nga po, andito kasi yan, nasa puso kasi yan. Pag full of faith ka, yung goodness mo, talagang manggagaling po sa puso yan. Dahil out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Alam po natin yan. Pag full of faith ka, pag faithful ka, yung magaganda po ang lalabas sa iyong mga bibig. Dahil manggagaling po yan sa ating mga puso. You brood of vipers. How can you who are evil say anything good? For the mouth speaks what the heart is full of. A good man brings good things out of the good stored up in him. And an evil man brings evil things out of evil stored up in him. So ito po yun. Pag full of faith po tayo, pag faithful po tayo, meron po tayong faithfulness, lalabas po sa ating mga bibig ay magandang pananalita dahil yan po yung nanggagaling sa ating mga puso. Amen. But I tell you that everyone will have to give an account on the day of judgment for every empty word they have spoken. For by your words, you will be acquitted, and by your words, you will be condemned. So madalas po natin naririnig, tapos dadaan pa sa pananalangin, yung pong, panalangin natin siya, alam mo ba, panalangin natin kasi naka-dispal ko daw siya ng pera sa bangko. Alam mo ba, magkano yung na-dispal ko? Pwede ba? Dadaan pa sa panalangin daw. Yun po sinasabi natin, maganda naman di ba? Maganda naman, ipanalangin natin sila, pero kung hindi talaga punong-puno ng pananampalataya, yung lalabas sa ating mga bibig, makakasira instead na makakahilom, makakagaling ako sana niya. Parehas lang. Ang point po natin, basta yung pong ating puso ay babantayin po natin. Guard, we have to watch our words, watch our heart. Dahil ang lalabas po sa ating mga bibig, pag hindi natin talagang nabantayan yung ating mga puso, hindi po magiging mabuti ang lalabas sa ating mga bibig. Guard your heart above all else. Ang sabi po ng Proverbs, it determines the course of your life. So, marami po tayong alam. Kayo po, marami na kayong nabitawang salita. Kung meron po tayong nabitawang salita na hindi maganda, it's about time na i-repair po natin yung mga nabitawan nating mga salita. Yung pong ating pananalita, yung palabra de honor, ito po di ba, madalas na, meron tayong, inahanapan po tayo, yung ating pagkakaiba, yung ating pong pagkakaiba, ay makikita po yung mga palabra de honor, pag tayo po ay nagbitaw ng salita. Lagi po nating, your word, my word, your word is our bond. Our word is my bond. Diba sa mga negosyo, sa mga nagka-close ng deal, tapos nagkamayan, tapos my word. You can
You can have my word. Di ba sabi? You can have my word. Paano ba to? Our word is the only one is one thing we can give and still keep. Guess niyo po, pwede mo siyang ibigay pero pwede mo siyang i-keep. Yung pong ating pananalita, our word is our bond. Ayan po nating makita ng mga tao na meron pong integridad yung ating mga salitang bibitawan, yung ating mga pangakong bibitawan. Pag sinabi natin yes, ang yes natin na yes. Pag sinabi natin no, no po ang ating sasabihin sa mga tao. Amen. Hallelujah. Hindi lang po yun, yung ating pong pagiging distinction, good and faithful sa ating pong mga pananalita. Kayo po ang makakapag-apply niyan pag ating paglabas po natin. Mamaya hanggang sa mga susunod pang mga araw. Hindi lang po yun, good and faithful sa ating pong tinatangkilik, sa ating good and faithful with our wealth. Good and faithful with our wealth. Yung pong pinag-usapang wealth, ano po yung ating tinatangkilik? Hindi po sinusukat yan sa dami ng pera, sa dami nating ating mga ari-arian, sinusukat po yan kung gaano po tayo magiging katapat. Paano po tayo magiging good, magiging good, magiging faithful sa ating pong mga tinatangkilik. Faithful po yung parang good steward. Good steward. Pag meron pong binigay na pangangalaga sa atin, paano po natin pangangalagaan yan? Yung pong mga nagtatrabaho dito, pag ginawa po kayong supervisor, o kaya manager sa inyong pinagtatrabahuhan, o kaya po yung ating mga pinagtatrabahuhan sa bahay, umalis sila tapos inihabilin sa inyo ang bahay. O kaya naman, meron pong mga kaibigan na yung kanila pong mga bahay, di ba meron pong mga kaibigan, mga kilala, na iiwanan nila yung kanilang bahay dahil walang titira sa iyo pagkakatiwala. Ngayon, paano mo aalagaan yung bahay na pinagkatiwala sa iyo? Paano natin pagkakatiwalaan yung ating tinatangkilik? Pera man yan, material man yan. Hindi lang po pera, material. Pati na po yung ating mga talento. Paano po natin tatangkilikin? Paano po tayo maging good steward gagamitin yung ating mga talento? Pag pinag-uusapan po kasi ang talento, it is required, essentially required of stewards that a man should be found faithful. 1 Corinthians 4:2 po yan. Moreover, it is essentially kailangan required of stewards that a man should be found faithful. Proving himself worthy of trust. Pag pinag-usapan po ito ng wealth, of course, or talent, alam po natin, meron pong kwento. Yung pong parable of the talent, dun po sa Matthew chapter 25. Pag pinag-usapan po yung talent noon, one talent noon, alam niyo ba yung one talent noon, kung ano equivalent in our days today? One talent is equivalent po sa ano ba yung one talent? Equivalent to $2 million po ito. $2 million, 116, 417. Isang talent pa lang po ito. Ito po yung parable of the talent. Meron pong binigyan ng isang talento, meron binigyan 2 talent, meron binigyan na 5 talents of gold. Noon po, yan ang binibigay ng pinagkakatiwalaan ng Diyos. Dahil po dun sa parable, umalis po ang isang master. Tapos iniwanan po ng talent, gold, itong kanyang mga nagtatrabaho. Yung isa binigyan 5, 2, 1. Tapos kung paano nila ito pangangalagaan, kung paano nila ito, halimbawa, merong nagbigay sa atin, nabigay ng puhunan sa atin. Yung ating boss, 3 tayo, binigyan ng puhunan, kunyari 10 million, kunyari 5 billion, yung isa 2 million lang, similar to this. So, pag iniwan na tayo, sige, bahala kayo dyan, kayong mga ngalaga dyan, palaguin nyo ang negosyong yan. Paano? So, dito po natin masusubok ang ating katapatan. Dito po sa mga talentong pinagkakatiwala ng Diyos sa atin. Kaya nga po itong parable na ito, yung pong ating pinag-uusapan, ito pong talentong ito, parang ang laki-laki, di ba? Sobrang laki. Pero alam niyo ba yan? Alam niyo po ba? Sa Diyos, maliit lang yan. Sa Diyos, maliit lang yan. Bakit po? Tingnan po natin, sinasabi ng salita ng Diyos. Yung pong Matthew 25, 20, 21. The man who had received, so ito na po yun, iniwan sila ng Panginoon. Tapos, bahala kayo, pangalagaan nyo yung aking binigyan talento. The man who had received 5 bags of gold brought another 5. Master, ang sabi po niya, he said, you entrusted me with 5
bags of gold. See? Sabi po niya, I gained 5 more. Ginamit po ng isang alipin, itong binigay na talento. See? I have gained 5 more. Sabi po ng master, ito po yung maganda. Pag full of faith ka, pag faithful ka po sa pinagkatiwala ng Diyos, yung goodness po, magbubunga po ng goodness yan. Ano po yung ibig natin sabihin? Nagbunga ng goodness dahil ginamit po niya sa mabuti yung talento. Kaya nga, ginamit niya sa mabuti yung talento, nagbunga po ng mabuti ang talento. Ang sabi po ng salita ng Diyos, his master replied, well done, good and faithful. Then, good and faithful, naging tapat ka, ginamit mo sa mabuti, hindi mo kinurap. Hindi mo kinoryet. Laling kinoryet, mga ba? Nanapanyab yung sa kapapa. Kinupit. Yan, kinupit. Kapampahan kasi yun eh. Hindi mo kinupit. Hindi mo kinurap yung aking pinagkatiwala sa'yo. Ginamit mo sa mabuti. Ito po yung ating sinasabi nating good and faithful. Pag faithful ka, pag full of faith ka, magbubunga po ng kabutihan. Magbubunga ng kabutihan. Kaya nga, ginamit po sa kabutihan ng kanyang pinagkatiwalaan. So, you well done, good and faithful servant. You have been faithful with few things. Yung binigyan ng 5 talento worth sa ating po ng 581 million. 581 million pesos. Sa ating pong kapanahonan, few things pa lang sa Panginoon. Kaya nga po, yung inakala natin, hindi kayang ibigay ng Diyos sa ating mga pangangailangan, maging tapat lamang tayo, pagpatuloy lamang tayo gumawa ng kabutihan, pagpapalain po tayo ng Diyos ayon sa kanyang kapangyarihan, ayon sa kanyang kadakilan. Come on! Woo! Yung pong, to Him who is able to do immeasurably, more than all we ask or imagine, Ephesians 3:20, more than all we ask or imagine, to Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to His riches. According to His riches and glory. Ganyan po ang pangako ng Diyos. Pag tayo po yung sumunod, yung pong ating katapatan sa Kanyang pinagkakatiwala sa atin, bibigyan po ng iba yung pagpapala ng Diyos ang ating mga katapatan. Amen! Hallelujah! I will put you in charge of many things. I will put you in charge of many things. Come and share your master happiness. The same thing po doon sa dalawa, ganun din po ang nangyari. So pag hindi po natin ginamit ng maayos, faithful, yung pong binibigay ng Diyos sa atin, hindi po yan magbubunga. Sa atin po, dito po tayo makagawa ng mabuti. So kung hindi po tayo makikita ng kabutihan, wala po tayo matatanggap na mabuti galing sa Diyos. Vice versa. Yun po ang ibig sabihin. Then the man who had received 1 bag, ito po yun, ang ibig natin sabihin. Then the man who had received 1 bag of gold came. Ito na po yun. Master, he said, I knew that you are a hard man. Kung hard man siya, bakit niya binigyan pa na mas marami yung 5 bags of gold? Pero ito pong isa, sabi niya, I knew that you are a hard man. Harvesting where you have not sown, and gathering when you have not scattered seed. So, natakot po siya. I was afraid and went out and hid your gold in the ground. So ito naman, hindi naman niya kinurap. Hindi naman niya kinupit. Kaya lang, tinago niya, hindi na po niya ginamit. Hindi po niya ginamit. Yung pong kanyang talento, hindi po pinagamit. Kaya po hindi nagbunga ng gawang kabutihan ang kanya pong buhay. So I was afraid and went out and hid your gold in the ground. See? Binalik naman niya eh. See? What is belongs to you? So, ang sabi po niya, ganyan pala ang pagkakilala mo sa akin. So, pag hindi natin ginagamit yung talentong binibigay ng Diyos sa atin, matatawag tayo pong mga tamad. Yun lang po. Tamad po tayo pag hindi natin ginamit ng maayos ang talentong binigay ng Diyos sa atin. Ito po sabi ng Diyos. His master replied, you wicked. Wicked na, lazy pa. You wicked, lazy servant. So yun yung alam mo na pala that I harvest where I have not sown and gather where I have not scattered seed. Well then, sana man lang, sabi po niya, idineposito mo sa bangko yung aking binigay sa iyo para kumita naman ng kahit konting interest. Ito po yung sinasabi natin, yung pong goodness natin, magbubunga ng another goodness po na manggagaling sa Diyos. Ang sabi po sa verse 28, so, take the bag of gold from him and give it to the one who has 10 bags. Yung pong 5 talents, hindi naman kinuha ng Panginoon.
Binigyan pa, ibigay doon sa merong 10 bags. So, mas pinagpala pa abundantly yung pagpapala pong ibibigay ng Diyos sa atin kung gagamitin po natin ng may katapatan ang mga talentong bibigay ng Diyos sa ating mga buhay. Come on! Hallelujah! Dito po natin makikita, gaano ba talaga ang pagkakilala natin sa Diyos? Kung ang pagkakakilala natin sa Diyos ay magbibigay lang siya ng konti, yun lang ang bibigay niya sa atin. Pero kung ang pagkakakilala natin sa Diyos ay that He will bless us abundantly, more than all we ask or imagine, ganun po ang ibibigay ng Diyos sa ating mga buhay. Amen. Kaya nga po, yung pong, remember, yung pledge ni Ananias, hindi nila kinip yung kanilang pledge. Nangako si Ananias sa Sapphira. Yung kwento po, noong panahon po yun, nagbibigay po yung mga disciples, yung mga alagad ng Diyos, dahil meron pangangailangan ng iglesia. Kaya marami po nagbenta ng mga ari-arian. Si Ananias, si Sapphira, nagbenta po ng ari-arian, nangako ibibigay sa Diyos, sa tahanan ng Diyos. Pero nang makita po nila, yung abli. Yung abli. Nung makita po nila, yung pinagbentahan. Yung pong magtinda, baliw na ito. Nung makita po, yung amount, nung kanilang ibinenta, napakalaki. So, nag-ano po sila, masyado malaki ito. Bigyan natin yung, magtira na tayo para sa atin. Long story short, nung nandun na po, si Ananias, sabi ni Peter, si Peter nga ba, the servant, where am I? Nasa ano po yun? Nasa Acts. Pero ganito po, sabi po ng alagad ng Diyos sa kanila, ito ba talaga ang inyong kinita? Sabi niya. Opo, sabi ni Ananias. Kung ito, hindi ka nagsinungaling sa akin, nagsinungaling ka sa Diyos, sa Spirit ng Diyos. Ngayon din mamamatay ka. Namatay po. Tapos dumating yung asawa. Inalis, dumating yung asawa. Ito lang ba talaga ang inyong abli? Opo, sabi ni Sapphira. Kaya mo siguro, nakita nila, nagmukha silang pira ni Ananias at si Sapphira. Opo. So, natumba rin, nabuwal din si Sapphira. Namatay po sila. Dahil, hindi nila tinupad yung kanilang yes sa Panginoon. Ngayon kaya mangyari yun. Ilang kaya yung matitirang nakatayo sa atin? So, ang point po, kung tayo po ay nangako sa Diyos, gawin po natin yung ating pinangako. At ang Diyos po ang nangako. Ibaya pong pagpapala ang ibibigay niya sa atin. Ang sabi po kasi ng salita ng Diyos, pag tayo po ay naging faithful sa mga malilit na bagay lang, if you are faithful in little things, you will be faithful. You will be faithful in large one. Pero pag dishonest po tayo in little things, you won't be honest with greater responsibilities. So if you are not faithful with other people's things, paano po tayo pagkakatiwalaan ng Diyos sa mga ibang bagay? So, nasa faithfulness po natin. Pag tayo po at faithful, full of faith, hindi po pwedeng hindi yan magbunga ng gawang kabutihan. Makikita po ang gawang kabutihan sa ating mga buhay. Amen. Kaya nga po, we are distinct from the world. Ito po yun. Ang sabi po kasi ng, pag pinag-usapan po ito, parang pag malaki na, yung ibibigay mo, hindi naman talaga yung laki ng ating binibigay. Lagi nating narinig, I always say, it doesn't matter, sabi po ni Mother Teresa, how much you give. What matters is how much love you put in what you're giving. Sabi nga po niya, blessed, he who gives with a smile is the best giver, for God loves a cheerful giver. So magkaloob na po tayo. Hindi pa, mamaya pa. No, ang point po, ang sabi po kasi ni Joan Marquez, it is easier to take than to give. It is easier to take than to give. It is nobler to give than to take. The thrill of taking only lasts a day. The thrill of giving lasts a lifetime. Wow. So ano pang ating pipiliin? Talagang dadayain ba natin? Pati yung Panginoon, dadayain ba natin? So, huwag po nating titignan. Remember yung pong widow na nagbigay ng 2 talent? Nakita po ng Diyos ang kanyang puso dahil ibinigay po
ng widow ang lahat-lahat sa kanya. It is easier to take. Alam po natin yan, than to give. It is nobler naman to give than to take. The thrill of taking lasts a day. The thrill of giving lasts a lifetime. Dito po, we are distinct from the world because yung pong Holy Spirit ang laging magbibigay ng kapangyarihan sa atin, empower sa atin to be faithful, maging po sa ating calling. So, faithful, good and faithful sa ating mga salita, good and faithful sa ating mga tinatangkilik, yaman man, material man. Hindi lang po yaman, yung pong ating mga talento. Yung pong inyong, yung pong nagigitara dito, Kevin. Talagang pag binigay mo yan, hindi lang para magpasikat, para sa Diyos, talagang palalaguin po ng Diyos ang ating pong paglilingkod na ginagawa sa Kanya. Lahat ng ginagawa natin, paglilingkod. Naalala ko tuloy, Pasko na naman, yung pong isang bata, binigyan ng regalo ng kanyang ninong ng gitara. Tapos, pagkatapos ng Pasko, kinumusta niya, naanak, kamusta na yung binigay kong gitara sa iyo? Sabi ng inaanak, wow, ninong, the best gift na talagang tinanggap ko. Bakit? Ginagamit mo ba? Hindi. Bakit best gift? Kasi po, sabi niya sa kanyang ninong, paggabi, binibigyan ako ng 100 pesos ni daddy para huwag kong patugtugin. Pag umaga naman, binibigyan din ako ng 100 ni mami para huwag kong patugtugin. That is the best gift. Pero po linawin, hindi po niya ginamit yung kanyang talento. So, pag hindi po natin ginamit yung ating talento, gaya po ng ating pinag-aralan, ang Diyos po ang mag-aalis niyan. So, pag hindi po natin ginamit, hindi magbubunga ng kabutihan pag ginamit po natin yan ng tama, yun po ang sinasabi natin, good and faithful. Laging magbubunga ang faithfulness natin ng gawang mabuti. Amen! Come on! Good and faithful po sa ating, sabi nga, as a prisoner for the Lord, then I urge you to live a life worthy of the calling. To live a life worthy of the calling you have received. So tayo pong lahat ngayon ay talagang tinawag na po ng Diyos. Pero sa ating pagkatawag, ilan lang yung mga pinili. You are chosen. So kung talaga po magiging faithful po tayo, magbubunga ng kabutihan yung ating faithfulness, mabibilang po tayo sa few are chosen. Kayo po ang makakasagot niyan. Kabilang nga ba talaga tayo? Sa few are chosen. Few are chosen. For many are called, but few are chosen. Sabi po ng Matthew. Faithful. Paano po itong faithful na ito? Paano po tayo magiging faithful sa ating calling? I remember po, meron pong isang kwento, faithful sa kanya pong pagkatawag. Isa pong elder ng church ay na-hospital po, grabe po siya na-hospital. And then, naka-oxygen po siya, nang dalawin siya ng kanyang pastor. Tapos, si Brother Fred, yung pong elder, Fred ang pangalan niya, dinala po siya ng pastor. Dahil alam po ng pastor na ito talagang faithful po ang elder, ang kapatid na ito. Faithful siya sa kanyang talagang panawagan. Sa lahat po ng bagay, lagi po siyang kinakitaan ng gawang mabuti ayon sa kanyang katapatan. Doon po naka-oxygen, dinala siya ng pastor. Dahil hindi makapagsalita, siminyas po siya, gusto niya magsulat. Binigyan mo siyang maliit na papel, tapos nagsulat po siya doon. Binigay po niya sa pastor. Alam po kasi ng pastor na talagang medyo grabe po itang, yun po naka-hospital, medyo grabe po yung kanyang kalagayan. So, dahil inisip niya talagang simulan siya ng words of encouragement, ang ginawa po ng pastor, ibinulsa na lang niya yung papel. So, ilang araw ang lumipas, nalimutan niya yung papel hanggang sa kanyang abangan doon kasi siya, unti-unti, yung pong naka-hospital, binulsan ng pastor yung papel, yung naka-hospital, inabot po niya kanyang pag-isnawa. Pali niya po ito. Inabot po niya kanyang, tapos, long story short, namatay po yung Brother Fred. Tapos, of course, doon sa eulogy, nag-eulogy na yung pastor. Tapos, during the eulogy, final words niya, tapos napakapa siya sa kanyang bulsa. Andun pala, nalimutan na niya yung papel na binigay sa kanya ni Brother Fred nung siya nasa ospital. Ang sabi po niya, alam ko, kinuha niya yung papel, alam ko kasi sabi niya, si Brother Fred ay talagang isa po siyang halimbawa ng katapatan sa paglilingkod. Yung kanyang pagkatawag talagang na laging may gagawang mabuti
ang kanyang pagkatawag. Kaya nga po, alam ko, meron siyang iniwang words of encouragement sa atin bago siya namatay, ang sabi po ng pastor. Tapos binuksan po niya ang sulat. Pastor, ang sabi niya, Pastor, inaapakan mo ang aking oxygen tube. Kaya pala, namatay. Hindi na makahinga. Naapakan niya yung oxygen tube ni Brother Fred. The point is, pag tayo po kaya ang dumating sa, kahit ganun po, pag tayo po dumating sa panahon na tayo ay talagang mamamaalam na sa mundong ito, kakikitaan kaya tayo ng katapatan, ng gawang mabuti, ng distinction ng ating pananampalataya. You can do the math. Good and faithful po sa ating pagkatawag. Gaya po ni Brother Fred. Ano pa po, yung ating pagkatawag sa ating calling, we are called to be holy. We are called to be holy. Ang sabi po, as obedient children, ang sabi po ng salita ng Diyos, He has called us to be holy. And then dito po sa 14, verse 14 ng ating 1 Peter 14. As obedient children, do not conform to the evil desires you had when you live in ignorance. Nung pong hindi pa natin kilala ang Panginoon, hindi po natin, alam natin marahil ang kabanalan, pero wala po sa atin dahil wala pa sa atin ang kapangyarihan ng Santo Espiritu. Pero dito po, live a life worthy of your calling. Worthy of your calling to live a holy life. But just as He who called you is holy, so be ye holy in all you do. Be holy. Sa lahat po nating ginagawa, meron bang kinakita ang kabanalan sa ating ginagawa? Meron bang katapatan, faithfulness, sa ating pong pagtatrabaho, sa ating pong relasyon sa ating mga anak, sa ating relasyon sa ating mga teachers, sa ating mga eskwela, and everything. Meron bang nakikitaan ang kabanalan? We are called, distinct, to be holy. Saan man po tayo pumunta. For God called you to do good even in suffering. Ito pa po yun. Called to be holy, called to do good kahit po nasa mga kahirapan na even in suffering, just as Christ suffered for you, His example is your example. You must follow in His step. Yan po yung ating panawagan. Called to be holy, called to be righteous, called to shine. Let your light so shine upon men that they may see your good works, your faithfulness, your good works, so that they will glorify your Father which is in heaven. Matthew 5:16. So, hindi lang po yun. Called to be holy, called to be righteous. Yung pong ating pananampalataya. Ipaglaban na po natin yung ating pagkakilala sa Panginoon. Kung sakali, hindi pa serious yung ating talagang relasyon sa Diyos. Make it a point that this afternoon, huwag po natin palalampasin ang araw na ito na hindi natin isuko ang ating buhay sa ating Panginoon para po yung ating pinaglalaban ay mayroong pupuntahan. Yung pong pinaglalaban nito, yung called fight, yung pong sinasabi ng salita ng Diyos ni Timoteo, fight the good fight for the true faith. Yung pong pananampalataya natin kay Kristo Jesus, faith comes by hearing and hearing the Word of God. Yung pong pananampalataya natin kay Kristo Jesus na namatay doon sa krus ng Kalbaryo na iniligtas ang ating mga buhay sa tiyak na kapahamakan. For God so loved the world that He gave His one and only Son. Tayo pong mga hindi pa talaga natin tinanggap ang Panginoon. For God, ito po yun. Yung pong mahal ng Diyos ang bawat isa, binigyan niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang siya man sa kanya tumanggap ay hindi na mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pananampalataya po kay Kristo Jesus doon sa ginawa niya, doon sa krus ng Kalbaryo. Ito po yung pananampalatayang ating pinaglalaban. We are called to fight the good fight of faith. Fight the good fight for the true faith. Hold tightly to the eternal life to which God has called you. Huwag na po nating bitawan yung pong pananampalatayang nakasandig sa ating Panginoong Kristo Jesus, which you have declared so well before many witnesses, called to fight the good fight of faith. Ito po ang isang talagang, it is the fight worth fighting for. Yung pananampalataya natin kay Kristo Jesus na nagligtas sa atin, this is the fight worth fighting for. And this is the race worth running. And this is the faith worth keeping. Ito lang po, race worth running, race worth keeping. I have fought a good fight, ang sabi po ni Apostle Pablo. I have finished the race. I have kept the faith.
Huwag na po nating bibitawan. Ito po yung ating pagkatawag. I press on to reach the end of the race. Yung pong ating talagang panawagan. Tapusin po natin ang laban dito sa lupang ito upang makasama natin ang ating Kristo Jesus, manunubos doon sa buhay na walang hanggan. Amen. Palakpakan po ang Panginoon. Hallelujah. Our calling, I would repeat again, our calling is the fight worth fighting for. Our calling is the race worth running. And our calling is the faith worth keeping. Nakasandal po yan sa ating Panginoong Kristo Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Ating pong pinag-usapan, nawa po'y hindi lamang sa araw na ito. Yung pong love, joy, peace, patience, kindness, goodness, and faithfulness. This is our decision. Believers, goodness and faithfulness. Good and faithful with our words. Good and faithful with our wealth. Good and faithful with our calling. With our calling. So, ito po ang hinahanap ng Diyos sa atin. Ito po ang pwede nating talagang sundan. Sino po ang pinakamagandang halimbawa ng katapatan, ng salitang hindi magbabago. Remember, Matthew 24:35, heaven and earth will pass away, but my word will never pass away. Pag nangako po ang Diyos sa atin, sigurado pong bibigay, tutugan ng Diyos, tutuparin niya ang kanyang pangako. Hindi po siya magsisinungaling. Meron pong laging katuparan sa kanyang pangako. Dahil His promises are always yes and amen. 2 Corinthians 1:20. All His promises are yes and amen. Pag sinabi mo ng Diyos, gagawin ng Diyos ang kanyang pangako sa kanya pong pananalita. Maging sa kayamanan po, sa good and faithful with our wealth, pero ang Diyos po, alam po natin, iniwan niya ang kayamanan ng langit. Bakit po niya? Naging mahirap po siya. Alang-alang sa atin po. Alang-alang sa atin. Sa 2 Corinthians 8:9, ito po ang sinasabi ng salita. 2 Corinthians 8:9, He left the splendor of heaven. He left the splendor of heaven, knowing His destiny. 'Twas the lonely hill of Golgotha, there to lay down His life for us, for me. This is how we know what love is. 1 John 3:16. This is how we know what love is. That Jesus Christ laid down His life for you and for me. Yan po ang ginawa ng Diyos. Yes and amen po yung kanyang pangako. Dahil ang pangako niya, ibibigay niya ang kanyang buhay, ang kayamanan para lamang po tayo maging ang kanyang kayamanan. Iniwan po niya para po tayo maging mayaman. Bakit po tayo maging mayaman? Maging mayaman. Yung pong salita ng Diyos, what doth it profit a man? Mark 8:36. What doth it profit a man if he gains the whole world and lose his own soul? Pag nasa atin na po si Kristo, tayo na po ang pinakamayaman. Marahil hindi material, pero pag sa atin po si Kristo, wala na pong yaman na tatarap pa pag nasa atin po si Kristo. The Lord is my shepherd, I shall not want. Psalms 123:1. Hallelujah. Ganyan po katapat ang Diyos sa kanyang salita. Ganyan po katapat ang Diyos sa kanyang kayamanan iniwanan para lang po tayo. Pati po sa kanyang calling. Remember, His calling. Ang calling po niya ay mamatay doon sa krus ng Kalbaryo. Mamatay doon sa krus ng Kalbaryo. Bakit po? Parang bawat isa po sa atin ay magkaroon ng kaligtasan. Magkaroon ng kaligtasan. Oh, come on! Yung pong kanyang calling, kanyang panawagan, tinupad po niya, naging totoo pa sa kanyang salita, yung pong yaman ng kalangitan, yung kanyang calling, para lang po sa bawat isa atin. At kung sakali po, ngayong hapong ito, hindi pa talaga tayo naging serious sa panawagang ito. Panalangin po natin, ang sino man sa kanya tatanggap, paniniwalaan yung ginawa ni Kristo Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Sila po, pangako ng Diyos, tatanggap ng buhay na walang hanggan, hindi na magkakaroon ng kapahamakan. For God so loved the world, He gave His one and only Son, that whoever will believe in Him will not perish, but will have eternal life.
Tayo po ang makakasagot. Tayo ba ay magiging tapat para mamunga po ng kabutihan ng ating mga buhay? Nakita na po natin ang ginawa ng ating Panginoong Kristo Jesus. Always faithful. Always faithful. Always faithful. I would like to end with this story. Doon po sa Beirut, year 1983, yung pong mga Marine, yung pong kanilang pinagkukutaan sa pong lumang hotel was renovated. Binomba po ng mga kalaban sa Beirut 1983. Marami pong mga matay na sundalo, mga Marine. Meron pong isa nakaligtas at andun po, nasa hospital. Punong-puno po ng bandage at mga tubo sa katawan, hindi po makapagsalita. Binisita po siya ng kanyang commandant ng Marine Corps, General Paul Kelly. General Paul Kelly, yung pong survivor. Habang andun po siya, similar with Brother Fred, hindi po siya makapagsalita, humingi po siya ng panulat. Ang sinulat po niya, Semper Fi. Semper Fi. Shortcut po ng motto ng Marine Corps. Semper Fidelis. Semper Fidelis. Ibig sabihin, always faithful. Always faithful. Yun po ang sinasabi. Tayo kaya, sabi nga po ng ating pinag-aaralan, hanggang kailan po tayo kakikitaan ng katapatan? Pag nasagana lang, para ba pag dumarating po yung suffering? Para ba pag dumarating po yung mga pagsubok? How faithful are we going to be?